Si Pearl ay isang dalagang may mataas na pangarap sa buhay. Siya ay isang masipag na estudyante sa high school at lagi siyang nasa listahan sa mga magagaling na estudyante sa paaralan. Ngunit sa kabila ng kanyang katalinuhan, hindi maiiwasan ng mga tao sa paaralan na magalit sa kanya dahil sa kanyang ina. Isang umaga, habang papasok si Pearl sa paaralan, bigla niyang narinig ang mga bulong-bulungan ng ilang mga estudyante sa paligid. Nandito na ang anak ng Pokpok, bulong-bulungan ng mga ito, at agad na kumalat ang masamang balita na iyon. Napalingon na lamang si Pearl sa mga nagbibiro at ang kanyang mga mata ay nanginginig na sa galit. "Hindi Pokpok ang mama ko, no?" Sigaw niya nang may pagsusumamo sa mga mata. "Huwag niyo siyang binabastos." Tumigil ang mga estudyante at napagtatagpi-tagpi ang mga mata. Isa sa kanila ang unang lumapit kay Pearl. "Pokpok ang mama mo kasi paiba-iba ang lalaki araw-araw," sarkastikong sabi nito, at nagsimulang magtawanan ang mga kasama nito. Hindi na nakatiis pa si Pearl sa pag-aalipusta sa kanyang ina. Isiniksik niya ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa at sinugod ang babaeng tumatawa-tawa sa kanya. Sa pagkakasugod niya, nagkagulo sa hallway at ang mga guro ay agad na tumakbo para ayusin ang kalituhan. Sa principal's office ay nagkaharap-harap sina Pearl at ang babaeng estudyante na sinugod niya. Nakangisi ito habang kinukumpirma ang kanyang mga pasa. Sa kabilang banda, si Pearl ay puno ng galit at pagkamuhi sa kanyang puso. "Anong naging dahilan ng iyong pag-atake?" tanong ng principal kay Pearl, na tila ba nagsusuri ng buong pagkakaalam. Nagmumura pa rin sa galit si Pearl habang ito ay sumasagot. "Principal, hindi ko na po kinayang magpigil. Nilalait nila ang ina ko. Ipinapabatid ko lang po ang nangyari, Principal," sambit naman ng babaeng estudyante na kanina'y pinagmula ng gulo. Nagwawala siya nang biglang nag-init ang ulo, kaya ako po siya tinawanan. Iniling ni Pearl ang kanyang mga mata. "Hindi po totoo yan. Sila ang nagsimula ng gulo. Lahat po sila." Habang nagpapaliwanag ang dalawa, hindi maiwasan ng principal na mapansin ang kawalan ng tamang pagmamahalan sa pamilya ni Pearl. Ipinatawag niya si Pearl at ang kanyang ina para ayusin ang sitwasyon na ito. Nang makarating sa principal's office ang ina ni Pearl, masikip ang dibdib niya dahil sa sobrang takot at hiya. Siya ay isang babae na naging biktima ng masalimuot na nakaraan. Ngunit sa kabila nito ay nagtitiwala siya kay Pearl. "Anong nangyari rito?" tanong ng ina ni Pearl nang makarating ito sa paaralan. Napalingon ang principal sa ina ng dalaga at ito ay nagsalita. "Ikaw po ba ang ina ni Pearl?" Nagkatingin na naman sina Pearl at ang kanyang nanay. Opo, ako nga po ang ina ni Pearl." "Bakit po? Ano pong nangyayari dito?" "Pinapunta po kayo dito kasi po gumagawa ng gulo itong si Pearl. Nagkagulo po kanina dito sa paaralan. Bigla niya kasing sinugod ang kaklase niya at sinaktan." Nagulat naman ang ina ng dalaga nang marinig ang kwento ng principal. Napalingon ang ina ni Pearl sa kanya na may kalituhan sa mga mata. "Bakit mo ito nagawa, anak?" tanong ng kanyang ina. Napayuko na lamang si Pearl at hindi na nakasagot. "Mrs., pakibantayan na lamang po ang anak niyo, ha? At sana po, mas maturuan ng tamang asal ang anak niyo." Tumango ang ina sa sinabi ng principal at tuluyan na silang lumabas ng opisina. Tahimik lamang si Pearl habang panay-tanong ang kanyang ina kung bakit niya nagawa ang mga bagay-bagay na sanhi ng kaguluhan. Nang makauwi sa bahay, ay nadatnan ni Pearl ang isang di pamilyar na lalaki na natutulog sa kanilang sofa. Agad itong nilapitan ang ina ni Pearl at ginising. "Hoy, gumising ka na, Ryan. Nandito na ang anak ko," sabi ng ina sa lalaki. Mabilis na bumangon ang lalaki at lumabas sa kanilang bahay. Nahihiyang tumingin sa kanya ang kanyang ina at ngumiti. "Pasensya ka na, anak, ha? Hindi ko kaagad nagising si Matt. Nahabutan mo patuloy na natutulog dito." Nahihiyang sabi ng ina. Kit naiyak na lamang si Pearl. "Kailan ka titigil sa pagiging lalakero mo, ma? Alam mo ba, na palagi na lang akong nilalait sa paaralan dahil sa pagiging ganyan mo. Nakakahiya na, ma. Akong nahihiya para sa'yo." Umiiyak na sigaw ni Pearl. Kit natigilan ng kanyang ina at napayuko na lamang ito. Anak, ito lang naman ang naging libangan ko matapos akong lokohin ng papa mo.
Nakayukong sabi ng kanyang ina. Ma, nandito naman ako ah. Bakit mo pa ba yung ginagawa sa sarili mo? Masakit din para sa akin na marinig mula sa mga kaklase ko na ang nag-iisa kong ina ay isang pokpok. Pagod na akong ipaglaban ka, ma. Pagod na akong masaktan. Napahagulgol si Pearl habang ang kanyang ina ay tahimik lamang na nakatingin sa kanya. Akma na sanang lalapit sa kanya ang kanyang ina nang mabilis nang umalis si Pearl at agad nang pumasok sa kwarto nito at doon ipinagpatuloy ang kanyang pag-iyak. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang kanyang nanay. Hindi naman ito ganoon noon at talagang loyal ang mama niya sa kanyang ama. Pero nung nalaman ng mama niya ang kalokohang ginagawa nito, ay doon na nagsimula ang lahat. Naging rebelde ang kanyang ina at kung sino-sino na lamang na lalaki ang pinapatulan nito. Naiintindihan niyang nasasaktan ng mama niya sa nagawa ng kanyang ama. Ngunit hindi ito ang sapat na dahilan upang gumawa ng ganitong kalaswaang bagay. Kinaumagahan ay nagising si Pearl ng maaga upang magluto ng kanilang ulam. Wala siyang pasok ngayon kaya tutulong siya sa kanyang ina sa mga gawaing bahay. Nasa kalagitnaan siya ng paglilinis nang biglang dumating ang ina niya galing sa labas na may kasama na namang bagong lalaki. Halika, pasok ka dito, Max. Pasensya ka na ha. Ito lang kasi ang bahay namin eh. Pagsasalita ng ina ni Pearl habang pinapapasok ang isang lalaki. Salamat, Miranda ha. Nakangiting sabi ng lalaki na ngayon ay nakaupo na sa sofa. Dahil sa nasaksiyan ni Pearl ay padabog siyang naglakad sa sayi at galit na humarap sa kanyang ina. Ano na naman ba ito, ma? Panibagong isda mo na naman ba ito? Galit na tanong ni Pearl. Nakaramdam ng hiya ang kanyang ina dahil napatingin ang bisita sa kanya. Shh, anak, kaibigan ko lang siya. Tinulungan niya kasi ako kanina sa pagdala nitong mga pinamili ko. Bulong ng ina at pilit na pinakalma ang dalagita. Bakit mo pa dinala dito? Tanong ni Pearl. Maya-maya ay lumapit ang dalaga sa lalaki at taas kilay na humarap. Umalis ka na. Marami kaming pag-uusapan ng mama ko. Taas kilay na sabi ni Pearl sa lalaking bisita. Agad na lumapit ang ina ni Pearl sa kanya at pinigilan ang dalaga. Ano bang ginagawa mo, anak? Nakakahiya naman sa bisita ko. Nahihiyang sabi ng ina. Kaya't peking natawa ang dalaga at hindi makapaniwalang humarap sa kanyang ina. Nahihiya ka sa bisita mo, ma? Sa akin hindi. Hindi ka ba nahihiya sa anak mo? Na araw-araw na lang ay nakikita ang ina niya na kung sino-sino na lang ang lalaking kasama at pinapapunta dito sa bahay? Hindi ka ba nahihiya sa akin, ma? Naiiyak namang sabi ni Pearl. Hindi nakapagsalita ang kanyang ina at diretso lamang ang tingin sa kanya. Alis na lamang muna ako, Miranda. Naalala ko na may gagawin pa pala ako. Mag-ingat kayo ha. Nahihiyang sabi ng lalaki at umalis na nga ito. Simula noon ay hindi na masyadong nag-uusap ang mag-ina. Minsan ay nakikita pa rin ni Pearl na may kinakasamang lalaki ang kanyang ina. Ngunit may napansin siyang bago ngayon. Palagi nang kasama ng mama niya ang lalaking nagngangalang Max. Pinagkikismisan na naman sila ng mga kapitbahay at nahihiya na naman ang dalaga sa mga pinagagagawa ng kanyang ina. Isang araw ay palabas na si Pearl mula sa paaralan. Napansin niyang may kakaiba sa takbo ng araw na iyon. Doon sa malayo ay napagtanto niyang nakatambay sa harapan ng bahay nila si Max, ang lalaking madalas na makita sa kanilang tahanan. Tumigil si Pearl sa kanyang mga hakbang at namutawi ang mga silita sa kanyang labi. Napagtanto ni Pearl na ang mga kwento ng mga kaklase patungkol sa kanyang ina ay tila ay may katotohanan talaga. Hindi niya matanggap ang nakikita niyang eksena sa harapan ng kanyang tahanan. Naramdaman niyang nauungkat ang galit at pangarap na mapagtanto ang pangarap na magkaroon ng maayos na pamilya. Anong ginagawa mo rito? Singhal ni Pearl kay Max habang binubusisi ang mga mata nito. Si Max naman ay nagulat sa pagdating ni Pearl. Pearl, pasensya na at hindi kita napakitaan ng respeto. Aalis sana kami ng mama mo ngayon eh. Gusto ko sana siyang ipasyal. Sagot nito, ngunit kitang-kita sa mga mata niya na may sinseridad ang bawat salitang binibigkas nito. Nang makita ni Pearl ang kanyang ina na naglalakad papalapit, sumiklab ang kanyang galit. Bakit ka sasama dito? Ano bang meron sa lalaking ito at kailangan mong palaging kasama siya? Hindi na napigilan ni Pearl ang kanyang sarili. Nagsalita siya ng walang preno. Akala ko ba importante ko sa'yo? Pero mukhang mas pinili mo pang palaging kasama tong lalaking to.
kaysa sa tunay mong anak. Nadurog ang puso ng kanyang ina sa mga salitang binitawan niya. Sa kanyang pagkabigla at galit, hindi na napigilan ng kanyang ina na sumampal kay Pearl ng malakas. Ang katahimikan ang nagdala ng malimig na kamalasan sa kanilang dalawa. Sa mga sandaling iyon ay pareho silang nagulat sa mga pangyayari. Si Pearl ay napapikit dahil sa sobrang pagkagulat. Samantalang ang kanyang ina naman ay tumigil muna at namutla sa kabiguan. Ang galit na sumiklab ay bigla na lamang nauwi sa kalungkutan. Pilit na inaantay ni Pearl ang pagsusori ng kanyang ina. Ngunit sa halip ay ito'y umiyak at tumakbo papalayo. Iniwan niya ang mga ito sa harapan ng kanilang bahay. Nakatutok ang mga mata ng ina kay Max at nagsimulang umagos ang mga luha nito. Hindi ko alam kung paano ito naging ganoon kalala, saad niya kay Max. Pero masakit na masakit, Max. Hinawakan ni Max ang kanyang kamay at pinagtanggol ang ina ni Pearl. Huwag kang masyadong mag-alala. Siguro ay magkakaroon rin tayo ng pagkakataong makapag-usap ng maayos kay Pearl. Samantalang si Pearl naman, habang tumatakbo papalayo, napagtanto niya na hindi ganoon kadaling kalimutan ang galit at sakit. Tumakbo siya hanggang sa nawala sa kanyang paningin ang mga gusali at tao. Sa pagitan ng mga puno't halaman, naglalakad si Pearl na puno ng pangarap na baguhin ang kanilang sitwasyon sa buhay at malaman ang tunay na dahilan kung bakit tila pinili ng kanyang ina si Max kesa sa kanya. Sa gitna ng pag-iyak ni Pearl, biglang napalingon nang may marinig siyang mga hakbang na papalapit. Si Max ang lumalapit sa kanya. Ang lalaking siya'y nagsisilbing sanhi ng kanyang galit. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkakaganito ang lahat, sigaw ni Pearl kay Max. Ang kanyang mga mata ay pumapatak ng mga luhang halos sumikla. Patawad, Pearl. Pabulong na sagot ni Max na may pag-aalala sa mga mata nito. Pero gusto kong malaman mo na tunay kong minamahal ang iyong nanay. Wala akong pakialam sa kanyang nakaraan o sa mga nagawa niya sa buhay. Masaya ako sa tuwing magkasama kaming dalawa dahil napapasaya ko siya. Alam kong pangarap mo rin na makita ang iyong ina na masaya. Kaya't narito ako at ipinapangako kong papasayin ko ang iyong ina. Ibibigay ko sa kanya ang pagmamahal na nararapat para sa kanya. Ang mga salitang iyon ay natigilan si Pearl at napagtanto niya na baka merong ding mabuting layunin si Max. Natatakot lang naman kasi ako na mawala ang mama ko sa akin, saad ni Pearl. Takot akong masaktan siya ulit ng isang lalaki. Napangiti naman si Max at marahang inawakan ang mga kamay ni Pearl. Hindi ka namin iiwan ng mama mo, Pearl. Mamahalin ko ang mama mo at mamahalin rin kita bilang isang tunay na anak. Hindi ko man may papangako na hindi ko siya masasaktan, pero pangako ko, hindi ko siya iiwan at mamahalin hanggang sa huli kong hininga. Napangiti naman si Pearl sa sinabi ni Max at matapos ang kanilang pag-uusap, ay bumalik na siya sa kanyang ina at yumakap ng napakahigpit rito. Sorry anak ha, sabi ng kanyang ina. Umiiyak ito habang nakayakap sa kanya. Sorry at nasaktan kita anak, patawarin mo sana ako. Sorry rin po mama, sagot naman ni Pearl. Gusto ko lang naman talagang mapasaya ka eh, at mukhang ngayon ay nakikita kong bumabalik na ang tunay mong mga ngiti sa labi, kaya naman papayag na ako sa pagmamahalan niyo ni Tito Max. Napaluha ang kanyang ina dahil sa sobrang saya at mas lalong niyakap ang kanyang anak. Mula noon ay naging mas maayos ang lahat at namuhay sila ng masaya at puno ng pagmamahalan bilang isang tunay na pamilya. Nauunawaan ni Pearl na ang pagmamahal ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang nakaraan at sa tulong ni Max, natutunan niyang magpatawad at magbigay ng pangalawang pagkakataon.